Hello. Hello. Good morning sa lahat. And Happy New Year. Actually, this is the second day of the year. And we are hoping and wishing that this year will be a good year for the country. And we are praying with fervent hope that any or a drastic change will happen this year in our country. And with all the suffering, with all the despair, with all the hopelessness of the people, we are praying that it will be alleviated this year with some drastic measures that will be taken by some people who are very able to turn the events of this country into a positive one. Yan ang ating inaasam-asam na magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating lipunang Pilipino. At maalis tayo dito sa quicksand or kumunoy na kinasadlakan natin para unti-unti tayong lumubog at wala nang pag-asa sa buhay natin. And we are hoping that God will give His mercy and compassion to this nation at maging matupad ang mga wishes and hope and prayer ng karamihan ng mga Pilipino ngayon sa ating bansa. So, before anything else, I would like you to like, share, and subscribe. Pa isa-isa lang na subscription, okay na sa akin. Para naman lumago itong channel na ito. This is Justin Talk News PX. This channel talks about latest political news and events, and we make our reactions, our views, our commentaries about what is happening, the latest happening in our country today. For this day, ang pag-usapan natin, we will be talking about ito nga, maraming predictions, maraming estimates, maraming crystal balls na nagsasabi na magkaroon tayo ng regime change this year. Kung ano mang paraan yun, through people power or military takeover or withdrawal of support by the military or a massive protest ng mga tao through a people power ay mangyayari. That will result into the change of regime and the ousting of the present administration, not only the president but all his cohorts, his minions in the government, including that of the Senate and Congress. Yun naman ang dasal natin, di ba? Na matapos na itong mga kabalastugan na ginagawa nila sa ating bayan at sa kaban ng bansa natin. Sa tingin natin, kung magtatagal pa sila, talagang mabangkaruti ang Pilipinas. So, ito nga, maraming nagbibigay ng kanilang mga predictions. Sa akin naman, these are predictions also. And I predicted that in 2025, there will be a surprise, not too surprising change that will happen in this country, and that is the ascendancy of VP Sara into the presidency. And sa akin naman, this is not based on merely prediction, but these are based on what had happened in the past days before the New Year and during the Christmas, and actually since November, September, October, November, December, all those things accumulated, which leads me to decide and to make this prediction na magkaroon ng change by
having BP Sara become the next president of this country through succession. Yun ang ibig ko sabihin. O, anong mga basihan ko nito? Baka sabihin ninyo na haka-haka ko lang. Actually, itong prediction natin, hindi naman natin sigurado mangyari. But, ang posibilidad nito ay malaki. There is a big possibility that all these things will happen based on what we had gathered doon sa mga nangyayaring mga events in the last few days during November and December. So nakita na nga natin, unang-una, nagkaroon na nga impeachment case against BP Sara. So merong 4 na impeachment case. Then that's the later part of November. So in December, sila Raul Manuel, sila ni Laila de Lima, at yung mga pare, at meron pang isang civic group na pang-4 na magsampa ng impeachment case ni BP Sara. So sa tingin ko ito, pagkakaisa nila, they will ilagay nila sa isang case lang, sa isang, kung sa ano pa natin, sa computer, isang folder, para yun ang isasampa nila. Unang-una, ang gagawin kasi nila, ibigay nila yan sa secretary, I mean the speaker ng Congress, which is who is Martin Romualdez. So si Martin Romualdez mag-decide kung kailan niya ibigay. Bigyan niya siya ng 3 or 1 week to do his job and assessing kung pwedeng ibigay sa Committee on Rules. So ibibigay niya yan, then ang Committee on Rules ng Kongreso ang mag-determine kung may substance ba, may form and substance ba itong case o demanda, impeachment case ni BP Sara, bago nila ibigay sa Committee of Justice ng Kongreso. Pagdating naman doon, dito na debatihan sa bicameral, sa committee, sa secretary, sa justice, bago ipasa sa bicameral committee. Doon na hindi bicameral, and magkaroon ng session ang Kongreso, at doon nila pagdebatihan kung mayroon pang debate na mangyari, or pipirmahan na lang nila yan para mai-submit na sa Senado, which is siya mag-handle sa tribunal ang maglitis ng mga kaso na sinasampa ng Kongreso. So ganyan ang senaryo. So sa impeachment pa lang, marami ang nadismaya, nagagalit. Bakit yung confidential fund na napakaliit, 125 million lang, samantala yung ibang mga department, merong mga disallowance na billions ang disallowed nila, tulad ng DPWH at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno na sobra mga disallowance, at marami ring may confidential fund tulad ng presidente. Almost 10 billion ang confidential fund niya, at wala namang ginawang investigasyon ng Kongreso. So ito ang nagtulak ng mga tao na magalit, kasi nalalaman din ng mga tao na ganyan pala ang ginagawa ng Kongreso sa ating Vice Presidente. So nagagalit ang mga tao. So dito sa impeachment pa lang, marami ng galit, at isa sa blowing incident na mangyayari ngayon, ang pagpahayag ng INC, isa sa mga pinakamalaking sikpa ng reliyon sa ating bansa, na magkaroon sila ng rally in support of BP Sara and against the impeachment case na isasampa laban sa kanya. So ito,
Sabi pa nga nila, meron silang mga members all throughout the Philippines, hindi lang dito sa Metro Manila. Sabay-sabay yan gagawin. Meron sa Rizal Park, sa Lunita, meron sa Liwasang Bonifacio, meron sa mga major cities sa buong Pilipinas. So, kung ito ang simula ng people power, napakalaki nitong form or type ng people power, kung ganyan. So, ang discuss ng mga tao, makikita natin dyan sa event na yan, sa rally na yan. At baka nga yung rally na yan is the start or the trigger for a people power revolution. So, makikita natin na hindi malayo na magkaroon ng people power revolution. At ano pa ang nagdadagdag ng galit ng mga tao na that will lead into the ousting of PBBM and his cohorts. Ang budget, alam ba ninyo na dahilan sa budget nagkaisa? It established a common ground between the Pinklawan and the DDS Green ni VP Inday Sara with a common cause of the budget. Ang corruption na binigay ng budget na yan, ang disgust na binigay ng budget na yan na parang huwaks o pangluloko lang sa mga tao, at ang intensyon, walang ibang intensyon, ang pagbigay ng pork barrel sa mga kongresista in preparation for the next election. So itong mga bagay na ito, aside from the inflation inflation, pagtaas ng presyo, ang mga bistado ng mga corruption tulad ng the flood control corruption na nakikita na walang flood control despite of the fact that they're spending around 1.4 billion. Imagine, in a day, and around 5 billion for the last year, 2024. At patuloy ang pagbabaha sa ating mga kabayanan, ating mga syudad or mga provincial municipalities na tinamaan ng bagyo. So, klarong-klaro na itong lahat accumulated ang mga galit ng mga tao. Mga presyo ng pagkain, presyo ng utilities, lahat naiipon. At ito ang basihan kung bakit ang mga tao ay pupunta sa kalsada at magkaroon ng people power. Ngayon, adding to this, because sabi ko pa nga, to have successful people power, the component of the military is very necessary. And that is attributed to the demands of the retired generals at yung ibang mga officers na nagpadala ng open letter of disgust and demand of the president to the president and his secretaries to reform the system that is implemented by the government. But sa tingin ko, puno na sila dahil na yung pension nila binawasan ng 15 billion. Then the modernization programs were terminated by defunding the modernization program of the AFP. So, klarong-klaro na hindi talaga walang malasakit ang ating presidente sa mga militar. Kaya nga ang mga militar openly sinasabi nila na sobrang na ang corruption nangyari sa bayan natin. At kailangan meron tayong drastic na move na gagawin. At ito na nga ang pagsuporta nila sa upcoming na rally, pre-rally ng Iglesia ni Cristo. That they openly manifested through their meeting with President Duterte the later part of December. So ito, kitang-kita na itong mga bagay na ito, this will culminate into a people power revolution. Isa lang na gagawin ng military, just withdraw their support.
with the commander-in-chief. I-withdraw lang nila yung support nila. Wala na, tapos na ang boxing. So, parang nangyari doon kay President Erap Estrada na ang mga militares sa pamumuno ni Angelo Reyes, ng mayapang Angelo Reyes, nagkaroon ng regime change. Napalitan siya ni Gloria Arroyo. And yun na nga, the rest is history, ganyan. And I think this time, history will repeat itself. At ito na yun, galit ng mga tao, silently creeping ang gumagapang sa lipunan natin ang pagkadismaya at pagkagalit sa pamumuno ng ating bansa, kasama na dyan ang Senado at ang Kongreso. Sobra na ang ginawa nila na pagsamantala at paglapastangan sa kaban ng bayan ng ating bansa. So, ito ang basis ng prediction ko na talagang there is a big possibility na magkaroon ng ascendancy si BP Sara sa pagiging presidente ng ating bansa. So, time and event will happen the next few days, at if PBBM will not do any drastic move to prevent all those things to happen, mangyayari yan. Kasi itong protest rally ng Iglesia ni Cristo ay susuportahan ng ibang mga sikta, pati yung mga Katoliko. Nagkaroon nga ng nagkaroon ng parang prayer rally din diyan sa EDSA Shrine, at pinaliwanag nila ang pagkadismaya doon sa budget ng pinirmahan ni PBBM. At naka-intriga din dahil isa sa mga pare na nagsalita doon ay isa sa mga nagsampa ng impeachment case ni BP Sara. So, di ba, it's very controversial and ironic. So, ayaw nila ng budget, but at the same time, ayaw nila kay BP Sara. But, ang mangyayari kasi niyan, because the military will be the one who will take over as a pansamantala na mamuno sa ating bansa. And this stated through the retired generals, kasi hindi lang mga retired generals ang kasama ng grupo na to. Ayaw lang lumantad ng mga active generals and officers dyan sa grupo na yan, na they will respect the line of succession. Sino bang mag-succeed ng Vice Presidente legally and as mandated by the Constitution, as enshrined by our laws, na si BP Sara ang survivor nga, sinasabi nila. The last survivor, yan si BP Sara. Siya ang mag-succeed as president ni PBBM. At itong lahat na to na ginagawa nila ay will add up to the disgust of the people and will lead into the ultimate action by the people through a people power revolution that will host the present administration, not only PBBM, including his wife, Lam, and Speaker Martin Romualdez, all his cohorts and minions that are in Congress and Senate, tanggal lahat yan. At hindi lang, sa tingin ko, matatanggal yan, marami diyang makukulong later on kung matupad ang regime change. So, ganyan ang prediction ko. I don't know kung mangyayari yan before the election. If ever it will happen after the election, mas maganda kung before the election, para hindi sila magkaroon ng tsansa na mandaya na naman ulit sa election na yan. So, there will be no election, there will be a temporary government, and later on, the temporary government, like a revolutionary government, will exist
then the succession of President BP Sara will be fulfilled. So yan ang prediction ko based on what had happened in the past days and months. So lahat na ginawa nila, napangapi, akala nila magiging pagkasiraan ni BP Sara, but it adds to the compassion and support ng mga tao kay BP Sara. Alam mo naman ng mga Pilipino, mahilig yan doon sa mga underdog. Ginawa nilang underdog si BP Sara. Alam naman nila na hindi naman siya underdog sa service. Lalong lumakas ang suporta sa kanya ng mga tao. Yung hindi pa kumbinsido noon sa katapatan at kagalingan ni BP Sara ay ngayon ultimately nakukumbinsi na. Si BP Sara is only a victim of political machinations by those persons that are interested to stay in power forever, and these are the Marcoses and the Romualdeses in our country. So we will find that fulfilling kung mangyari, and we are hoping na mangyari yan. Ang mga tao lang talaga ang magkaroon ng solusyon para matupad ang kanilang pangarap, na ang pag-asa at ang kagalingan ng mga tao at bayan natin ay may balik sa bansa natin. So we're hoping for those things to happen. Maganda sana kung walang bloodshed para maayos ang pagpalit ng ating rehimen, tulad na nangyari nung nakaraang People Power 1. So definitely magkaroon ng asylum sila ni ang pamilyang mga Marcoses, at sa US yan mangyari. Kasi hindi naman sila pababayaan ng mga Amerikano. At ito may karugtong doon sa second topic natin. So gusto ko lang sabihin ulit na nagkaroon ng common ground ang Pinklawan at ang mga supporters ni Sara through the budget. So dati siguro around 50% lang ng sumuporta ni BP Sara, kasi yung mga ayaw ng impeachment na kay BP Sara lahat. Pero nang dumagdag itong yelo, ilagay lang natin mga 30% sila o 20%, lalong dumami ang nagsuporta ngayon sa pag-aalis ng presidente na si PBBM. So delikado. Katulad din ito ng unang People Power na noon, actually ang namumuno dyan ay ang left. Then sa kakarali ng mga left, na pick up na ito ng media. Kasi ang media noon talagang anti-Marcos. Hindi katulad na yun ngayon, kaya yun ang ginagawa nila ni Bongbong. Binili nila ang media para walang magsasalita laban sa kanila. Pero doon sila nagkamali. Meron pa palang nakalimutang isang factor, isang section ng ating society na magsasalita, at ito sa pamamagitan ng social media. Mabuti na lang pinanganak ang social media at ngayon yan ang lumalaban, at siguradong gigipitin ng administrasyon na ito hanggat sa kahuli-hulihan ng kanilang pamumuno. So ang pagbabago na to ay magsisimula sa mga tao, magsisimula sa mga social media influencer, din ang military. Pag ito magkaisa, kasama na yung mga dilaw na ayaw sa budget na to, these are manifested by the last rallies they made in Minjula, na marami ring umattend. Doon ngayong nila, the boys of the Yelos, which is Miss Magno, dating Undersecretary ng Finance, who was the one who coined corrupt budget. So nagkatugma ang dalawang faction. These are warring faction, the Yelos and the DDS Green. Nagkatugma ang kanilang kausa na talagang
isiwalat ang tungkol sa budget na to. Ang sobrang kawalang hiyaan na ginawa ni PBBM sa pagpirma sa budget na to, kahit alam niya ang deficiency sa budget na yan. At ang purpose is only to fulfill his promise na bibigyan ng pork ang mga congressman. Kaya nga marami nagsasabi, pork gristman. No? Dahil merong pork barrel na kasama nito, which definitely is the main component of this budget para mapupunta sa pundo ng mga congressman at magagamit nila sa election. Sa tingin nila, this will make sure the retention of their position as congressman in the Congress and the Senate. Pero merong silang tulog kasi nung kikilo si VP Sara through her endorsement sa mga PDP at Team Duterte, may tulog ang mga congressman na kilala na sa ticket ni PBBM. Dahil nga sila, ayaw nila halos i-associate ang sarili nila doon kay PBBM, wala kang makikitang picture na endorse sila. Kasi alam nila, parang case of death ang endorsement ni PBBM. So, iniwasan nila. Sa kabila naman, lahat gustong ma-endorse ni President Duterte. Dahil alam nila kung gaano katindi ang magic ng Duterte. Lalo na kung sasali si VP Sara sa election, which has a big probability kung hindi mangyari itong people power. But if people power will happen before the election, it will supersede everything, including that election. So walang election na mangyari at there will be a regime change. So in connection with this, kung mangyayari ang people power, pababayaan kayo ng mga Amerikano ang first family and his friends and relatives and friends in Congress and Senate, because isa sa mga purpose nila sa pagsikwat ng kayamanan ng ating bansa ay para sa kanilang assurance na kung mawala na sila, assurance sa sarili nila, financial assurance, kung wala na sila sa posisyon, pwede silang mamuhay ng marangya sa ibang bansa. Na yun ang nangyari sa mga Marcoses. Walang totoong paghahabol sa kanilang mga kayamanan. Si Senator Salonga, he is a very good senator and I respected him very much as a legislator. Napakagaling niyan. Mga the same caliber with Joker Arroyo, or more eloquent pa nga siguro kay hindi pa siya natamaan ng bomba sa Plaza Miranda. Napakagaling magsalita niyan. Pero nagkaroon siya ng alteration sa kanyang speech dahil natamaan niya siya ng shrapnels. Pero parang si Joker din yan. Ganyan sila. Kahit na yung si Tolentino, kung nabutan niya ninyo na naging Vice President pa ni President Marcos, magagaling sina Raul Manglapos. Yung mga kalibre ng mga senator na yan, sila Raul Dilmar, Eben Mitra, mga magagaling yan. Eben Masida, sa kapanahunan niya, kahit maraming allegations of corruption against him, pero magaling sila. Compared with our senators right now, yan ang deficiency. Yun ang tataka ako, bakit kung kailan umasinso ang Pilipinas, naging progressive, ang mga tao naging mangmang sa politika, hindi nila alam kung sino magaling, sino hindi, sino makatulong sa kanila, sino hindi. Binubuto nila yung mga celebrities, yung mga boxing icons. Ano ba kukuha natin? It was proven, wala talaga. Wala. Ilang senator dyan pabalik-balik, pero may ginawa bang kabutihan? Kabutihan meron siguro sa sarili nila at mga batas na makakatulong to uplift the living conditions our country, initiate progress with our country through industrialization like China. Meron bang mga move na ganyan?
puro lang, sabi pa nga nila, yun, pagpalit lang ng pangalan ng kalye ginagawa yata ng mga ano na yan. Pagpalit ng LRT station, ganun lang, pangalan ng LRT station. So, nakikita natin na once mangyari itong people power 3, it will supersede everything. At ngayon, magkaroon ng asylum, hindi ipabayaan ng Amerikano dahil nga nag-usap na sila ni Biden. At maraming nagtatanong, bakit si PBBM hindi imbitado sa inauguration ni President Trump? Nagsasabi naman si Bips Romualdez na ganyan naman talagang tradisyon nila na hindi talaga nag-invite ng foreign dignitaries. Talaga, ang daming dumaan na mga kapanahunan pa ni Carter, ni Clinton, ni Bush. Ang daming in-invite doon. Hindi lang nila binobroadcast, pero personally, pinapadalhan nila ng invitations. During the first presidency of Donald Trump, I think President Duterte received an invitation for him to attend the inauguration of President Trump. Sino ba yung nauna? Si President Trump ba o si President Duterte? But there was an invitation na binigyan niya kay President Duterte. So, ganoon din naman si Bongbong. In-invite naman siya ni Biden. Di ba? So, itong sabi nila na tradition talaga na hindi nag-invite, it is not true. And in fact, sinong in-invite? Si President Xi. So anong ibig sabihin ngayon? Ito nga, nung nangyaring incursion daw ng Chinese Navy, muntik na mabangga yung BFAR and Coast Guard vessels ng ating AFP, ng ating Navy, Coast Guard, at saka BFAR. Sobra daw ang aggression na ginagawa ng China. Unang-una, alam mo naman na disputed yung area na yan. At meron ng agreement between China Navy and the Philippine Navy na kung meron kayong mission na pupuntahan, because this is a disputed area. And in fact, itong area na to ang daming umaangkin yan, hindi lang tayo. Kasama ang Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, ang daming yan, disputed area nga yan eh. Dapat kung pupunta kayo doon, magpapaalam kayo para meron kayong proper guidance at malaman naman ng nakiklaim na lalo na yung China, because siya ang pinakamalaking claimants na para mag-usap kung ano bang kailangan nyo. Pagkat bigla na lang kayong dumating doon at ganyan ang nagawa, natitiratin yung Chinese Navy at yung BFAR, tatlo kayo kahit malilit yung barko nyo. Sino ba mag-isip na yung Coast Guard ship nyo walang armas, di ba? O kaya natitiratin at the same time na-embolden yung China dahil sa bagong patakaran na ni President Donald Trump with regards to the foreign relation with China. So ang foreign relation has shifted into the opposite direction. Dati ang foreign relation ni Biden, which emanates from the pivot to Asia of Barack Obama, talagang pahinain ang China and using the Philippines as a weapon at ang Taiwan para hihina ang puwersa ng China. Not only economically but also the military side. So yun ang nangyari. Ngayon nag-shift na yan. Ngayon ito namang PCG at saka yung BFAR pumasok doon. Anong ibig sabihin? Alam na ninyo na iba ng presidente, ba't pumasok pa kayo doon? At yung presidente na yon, si Donald Trump, ayaw ng gulo, ayaw ng gera. He don't want to initiate any conflict in that area. Tsaka tuturan
Yan naman yung sinabi ng Barack Obama na hindi talaga kami, we will not take sides when you talk about controversies or you do something controversies about territories or boundaries of your country. Nangyari yan hanggang kay Biden. But si Biden, secretly, bibigay ng suporta sa Pilipinas. Kaya dumating nga yung mga missiles, Typhoon missiles sa atin. So, the future of those missiles, nasa kamay na ni Donald Trump. And I think, the big possibility na yan ay maibalik sa US ay napakalaki. Kasi, it can trigger a conflict in the Philippines, Taiwan, and China. So, including Japan and South Korea, for that matter. So, itong nangyari, na pinilit nila doon na pumunta, parang provocation yan. They want to provoke. Sa last minute na ipapakita nila kay Donald Trump na ganito, inaapi kami. Bakit ba sa kapanahonan ni Biden? Sa daming incursion ng China sa ating territorial seas natin, and EEZ natin, economic zone natin, wala namang tulong na binigay ang US. Wala, nagpadala ba sila ng malalaking barko dyan? Hindi. Wala silang binigay na malalaking barko or warship na to support the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. May narinig ba kayo? So, ibig sabihin, yung mga statement ni Barack Obama before, talagang they are still sticking with that policy na hindi sila nakikialam if there's a conflict between territorial limits between countries in Asia. Ngayon, ito si BBBM, sabi rin ng pangalan nitong spokesman ng PCG na there was an instruction by President Marcos to use civilian ships like the PCG and the BFAR in patrolling daw the conflict areas in the South China Sea para to prevent conflict. Hindi kayo nagpaalam eh. Maraming beses nangyari yun, hindi kayo nagpaalam. Pumasok na lang kayo. That's a provocation. At sinabi ko nga, China was emboldened dahil alam ng China na hindi na tayo tutulungan, ang PCG, ang Philippine Navy ay hindi na tutulungan ng US with the present shift on the foreign policy of US with China. So everything changes. Yun ang nangyari. At this day, si President Trump na will decide, even if his inauguration is in the 23rd, effective na yung pagiging president niya sa US. So, yun ang tandaan natin. Kaya ito, ginawa ni PBBM, sinabi na it is best for us to talk with China, then amicably, we can settle everything. Parang ganun ang gusto niya mangyari. That's why we're using civilian ships in our patrols. Do you need to patrol them? When in fact, yung mga fishermen natin from Pambataan and Zambales, we're free to fish in that area. Even the Scarborough Shoal and the Ayungin Shoal, they were not harassed. Kayo lang ang nagsasabi na hinaharas sila. But yung ang sabi ng mga fishermen, they were not harassed. Especially in those times ng regime ni President Duterte, they were never harassed. At ngayon gusto na ipalabas na talagang grabe ang pag-harass ng China sa mga fishermen natin. But it was contradicted by the fishermen themselves. So ngayon, paano na lang yung gusto nyong ipalabas na mga xenophobia na China ganito, kaya nga umabot pa sa Quadcom yung Pogo investigations ninyo. Lahat na ng mga Chinese demonize ninyo. Ano nangyari? Bumagsak ang enrollment ng mga Chinese national sa mga universities natin. Maraming gusto mag-aral dito. Iba gusto matuto ng English.
tulad ng mga Koreans and Japanese that were enrolled before in our universities. So yung foreign enrollees nila bumagsak ngayon, to the detriment of the financial position of the universities, private institutions of our country. So ganyan ang nangyari. Paano mga xenophobia na ang mga Chinese ganyan? It's too late to realize na hindi pala ganyan eh. Late na tayo dahil alam mo ba ang China ngayon are moving out of the type of industry na menial, ibig sabihin ng gumagamit ng kamay, ganyan. They're upgrading their technology. They're up to the highly technical jobs, industrialization. Kaya yung mga ganyang klaseng industries like magawa ng do you know na sa Guangzhou puno ng ano yan, mga factories, some factories isang product lang ang ginagawa niyan. Yung mga financed by Chinese, isa yung makikita niyo yun sa Divisoria, yung mga ganyang products, lahat ng products, isang factory, isang product. Meron nga isang ano doon, factory, puro pamaypay lang ang ginawa. From battery powered na yung air fan, ganyan, mga pamaypay, iba-ibang tsura, yun lang ang ginawa nila. Ngayon, dinidevolve nila yan. Linilipat nila doon sa mga bansang kalyado nila tulad ng Vietnam, tulad ng Indonesia. Kaya maraming nakikinabang na mga worker sa Indonesia, Thailand, and even Malaysia. Na itong mga ganitong klaseng industries ay binigay nila doon. So, the Chinese is devolving their type of businesses into highly skilled, highly technical. So, nag-upgrade sila. Nag-upgrade. Which never happened in the US. Sa US, ayaw ng mga industries na ganyan. Ang industry ng US, if malalaki talaga, tsaka geared towards the computer businesses, mga technical business ng US. Kaya, marami ring walang trabaho sa US kasi umalis na sila halos sa service economy. Wala na silang service economy. Sinong nasa service economy ng US ngayon? Most of the illegal migrants nandyan. Kaya yung ibang mga businesses, ayaw nila na ma-deport yung mga ibang mga illegal migrants dyan because they're paying lower fee and they're available anytime. And they don't have the complete benefits that that the US citizens are demanding, the Americans are demanding. So ganyan ang nangyari, which happened also dito sa mga bansa na surrounding the Philippines. So ganyan nangyari. So going back to BBM, yung nga pinapakita niya, do you think yung incursion nila dyan sa ang pagpasok nila doon sa South China Sea, hindi kaya magagalit si Donald Trump niyan? Kaya yun ang isa sa mga analysis ng siguro ng mga staff si Donald Trump. Let's not invite them. This guy is against China and we're talking to China right now. And we know China is our competition with regards to economy, but we will never declare war against China. And it's against the policy of the present administration of Donald Trump. So that's why they excluded PBBM because they know how PBBM works against China. So yun ang nangyari. That's the reality. So, kung ano mang palusot ni Vips Romualdez with regards to the non-invitation of PBBM, yan ang reality. Hindi mangyaring in the last years of PBBM kung he will last more than a year, or they will have a complementary relation with with the President Donald Trump, but not that serious.
The Americans know what's happening in our country right now. And we can't blame them. We can't blame that he is also the close friend of President Duterte, because even if he was not the president before, they were friends. When the CNN was demonizing Donald Trump, President Duterte has communication with Donald Trump, which I think happened. Katingin ko. So ganyan ang nangyayari kay PBBM. Bakit hindi siya na-invite? Maraming nagsasabi, hindi naman importante. Really? Halos hindi nyo naisip yung mga cases ni PBBM sa US. Hindi kaya yung agreement nila maraming nagsasabi na that's why ICA sites were here in the Philippines because of the deal with President Biden between PBBM with regards to their hidden wealth in the US that are in the banks of the US. Hindi kaya yun ang reason? No? So, namimiligro yung kanyang mga treasures that were hidden or wealth nila, mga ill-gotten wealth, by the way, na nandyan sa US na yun. That amounts to trillions of pesos. Billions of dollars, trillions to pesos, amount of piso yan. So, nakikita natin ang mangyayari kung patuloy itong ginawa ng gobyerno nito sa pag-o-oppress ng mga Dutertes. So, yun talaga ang mapupuntahan. So, isa ring na statement ng PCG, sinabi ni nakalimutan ko yung apelyido ng spokesman ng PCG. Sino ba yun? Yung batang Jonathan, I forgot. Na in the future daw, they will send the Philippine Navy para i-counter itong pagpasok ng China Navy dyan sa I will say China, South China Sea. Talaga, baka sabihin daw na it's cowardice. Talaga, why in the future? Why not now? Kung talagang matapang kayo, ngayon na kayo magpapadala ng Navy doon. Yung mga Gregorio del Pilar, yung missile frigate natin, padala ninyo. Then you make a scenario nga magkaroon na naman ng stand-off tulad ng nangyari sa Scarborough, na yung ang linakad ni acquisitions ng marami na these are acquisitions na ginawa daw ni Senator Trillanes, which was even investigated by Senator Enrile before, kung siya pa ang Senate President. So, gagawin nyo yun para magkaroon ng stand-off dyan. Kakampi kaya ang US sa atin? Or the same thing will happen na withdraw tayo sa area na yan para kukunin din ng China. So, history will repeat itself. Kung ganyan mangyayari, kung magpapadala kayo ng Navy. Kung talagang matapang kayo, why you wait for the future? You do it right now. Diba? Kung talagang matapang kayo, which I doubt na gagawin ninyo. Rhetoric lang yan, sinasabi, pero alam niyo ang position ninyo. Position ng Philippine Navy. Para lang, kasi naputulan na nga ng daliri yung mga Navy natin yan, kawawa. Meron nang dehydrate doon sa fuel yun, na nandoon sila. Wala na halos pagkain. Mismong China nang tumulong sa kanila. Chinese Navy ang tumulong. So, ganyan ang sitwasyon ngayon. And hoping na itong rally na to will culminate into something very positive for our country. And we're hoping na sana itong lahat ay
magiging uh, positive, no? Magiging mabuti para sa kabuhayan, sa future ng bansang ito. And I hope all the things that will happen will not be detrimental to the economic and life of the people, will not be ultimately deprived with the rights, with their right to live peacefully, right to live well and wealthy. Katulad ng mga bansa surrounding the Philippines and Asia na medyo umangat ng kabuhayan ng mga tauhan doon. Kung titingnan mo yung GDP, halos kalahati na lang tayo ng Malaysia. Tayo, 4,500 US dollars in 1 year ang GDP natin. Nominal GDP, I think. Then, ang Malaysia is around 12,000 na. Napakalayo na natin. Even Indonesia, which is 8,000 times 2 na. So, ganyang karami ang buhay nila compared sa atin na hindi naman nangyari noon. Nangyari ngayon. Nung kapanahonan ni Marcos, nangyari na rin yan. Yung kapanahonan na sinabi nila, 1:2, makapagal era pa yun. Matagal na yun. Naalala ko noon, bumibili ako ng paggawa ko. Kasi dati wala pa yung mga ready-made RTWs na Levi's noon. Wala pa yan dito eh. Nagkaroon ng Levi's factory dito. I think early 70s na. Nung before, kung gusto mo magpatay ng maong, bibili ka ng tela. Yan. So, pupunta ka sa tailoring. Yan. Turo mo lang. Gusto mo ng Levi's o Wrangler. Tuturo mo lang yung design. Yan. Dala-dala mo na yung tela mo. Patahi mo yan. Alam mo magkano ang bayad sa isang pantalon? 15 pesos. Pamasahe ng tricycle lang yan. Ngayon, kulang pa nga. Dahil yung tricycle ngayon, 20 to 25 na kung sa loob ka ng subdivision. So, you can imagine how cheap. Don't you know na ang isang buting Coca-Cola noon is 10 cents lang. 10 centavos noon. Ang pamasahe noon, wala pang piso, 50 centavos. Ganyang karangya. Kaya yung mga Koreans, tumitingin ng mataas na. Even Singapore before 1960s, early 1960s, late 1950s, talagang mayaman ang Pilipinas. At totoo yun. At sagana noon. I remember yung family ko noon, karoon ng fiesta. Hindi lang lechon ang kinakakay or pinapakain sa mga bisita. Baka yan. Hindi naman roasted calf. But baka talaga. Hindi naman buong baka kasi hati-hatiin yan sa mga kapitbahay. So, ganyan karangya ang mga tao noong panahon na yun. At hindi ngayon napagpatuloy. Even Lee Kuan Yew was so sad with what happened to the Philippines. So, we can discuss that in later topics. And I have discussed that a lot of times before during our last vlog. Anyway, this is still the new year, and the new year we hope will start right this year. We should be concerned with what is happening right now in our country, and we should try to contribute what we can to make the best of what will happen in this country in the future for the sake of our the next generation and our children. Ang mga susunod pa sa ating mga henerasyon. So, with this, I think we have to end this New Year episode. Actually, I vlog last na December 31. And this is my first vlog this year, 2025. And I hope nakatulong tayo, magbigay sa inyo ng mga information or views and reactions with regards to this topic. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa channel na to, and I hope you will like, share, and subscribe. Paki-subscribe naman para naman lalago ang channel na to. So with this, thank you again and see you in my next vlog.